JB, meaning Senator Ejercito JB, sangayon sa pagtutol ni Tito at Boying sa Supreme Court ruling. Nagpahayag ng pagsang-ayon si Senator JB Ejercito kina Senate President Tito Soto at Ombudsman Boying Rimulya sa pagtutol sa naging desisyon ng Supreme Court na nagbasura sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Iginiit na lumampas umano sa saklaw ang Korte Suprema sa isang prosesong malinaw na nakatalaga sa Kongreso. Sa panayam sa radyo, tahasang sinabi ni Ejercito na ang impeachment ay hindi trabaho ng hudikatura kundi lehislatura. Sabi niya, impeachment as is stated in that law is Congress' primary job and responsibility. That's very clear. Dagdag pa niya, bagamat iginagalang umano niya ang SC bilang isang co-equal branch ng gobyerno, hindi maikakaila ang anyay paglabag nito sa separation of powers. Sabi niya, we want to respect the Supreme Court as a co-equal branch, but in a way, I also agree that there is a bit of overreach because this impeachment process should really be supposed to fall under the jurisdiction of the House of Representatives and the Senate. Okay. So, dumadami na sila na tumututol eh. Una, Boying Rimulya lang. No. Hindi. I'm sorry. Senator Soto lang. Nung una, ang House of Representatives, wala namang masyadong reaksyon. Kasi, sabi ni Congressman Chua sa Kamara, sabi niya, we respect the decision of the court and we will revise House rules on impeachment. But later on, nung sige lang magsalita itong si Soto, lalo na nung sinabi niya na i-amend na natin ang konstitusyon. Nagbago na ang lahat. Ang Kamara, Congressman Joel Chua, sabi niya, yes, nanghihimasok ang Supreme Court sa legislature. Nanghihimasok. Yan, ito. Sumunod, Ombudsman Boying Rimulya. Yan. Hindi siya sangayon sa desisyon ng Supreme Court at suportado niya ang panawagan na magkaroon ng charter change. Ito ngayon, sunod-sunod na sila eh. JB Ejercito. Sumobra. Bantayan natin ha. Ang papunta nito is parang may script. Parang lang ha. Observation, opinion ko lang ito. I might be wrong. But parehas kami nang nakikita ni Congressman Edgar Erese. Kahina-hinala ang kanilang motive, sabi niya. My political motive. So, bantayan natin nang dahil sa Supreme Court ruling na yan on impeachment, bubuhayin nila ang charter change. Na to me, kung talagang kita nila nagrabyado sila dahil sumobra ang Supreme Court sa impeachment guidelines na dinikta ng Supreme Court. Yes, pwede nilang baguhin ang konstitusyon, impeachment lang. Kasi ang basihan is Supreme Court ruling on impeachment. Dapat impeachment lang, tungkol lang sa impeachment, ang babaguhin sa konstitusyon. Sana huwag mapunta doon sa yung unang nangyari noong 2024 na sabi nila economic provisions ang babaguhin, kaya lang mamaya punta na doon sa na-booking eh. Punta na doon sa change the form of government from presidential to parliamentary. Pag natuloy sana yon, kasi gusto na ng Pangulo eh. Nag-declare ng Pangulo, matandaanan ko,
Okay, ang plebisito sa charter change, isasabay na natin sa midterm election. Nagganon sang Pangulo. Mabuti na lang, maaga pang taong bayan, nagkaisa ang simbahan na feel nila ang pressure. Ayaw ng taong bayan. Inito. And magpasalamat tayo kay Senator Juan Miguel Zubiri. Dahil siya yung Senate President, hindi nila mapagalaw ang Senado dahil ayaw magpaghawak sa leeg si Senator Escudero. Sabi niya, I cannot dictate on my senators. They have a mind of their own. Yun. Paano ngayon? Ang Senate President, si Senator Tito Soto. Nako, delikado. Baka walang eleksyon sa 2028 kung lang pangamba lang ito, kung ang ultimate na pakay nila sa charter change is changing the form of government. That will be very, very, So, kasi ang problema nila sa 2028, sino ang kandidato nila na pwedeng makatalo kay BP Sara? Up to now, wala. Romualdez, wala na. Remulla, John Vic, pues, pupwede, kaya lang, sa mga surveys, napakahina siya. Yung last survey, 0.7% compared kay BP Sara na 31%. Paano sila mananalo? So, good luck sa mga senador. Sige. Nakikita ko may susunod pa na magpapahayag ng suporta na sumobra nga ang Supreme Court ruling at ang solusyon, charter change. So, talagang only in the Philippines. Grabe. Sabi nga ni Congressman Erese, nakakatawa, kahina-hinala. Remulla kumampi kay Soto, itinutulak ang charter change. Mariing kinontra ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit na pinahina umano nito ang kapangyarihan ng Kamara ng mga kinatawan sa usapin ng impeachment. Sa kanyang programa sa radyo, sinabi ni Remulla na ang naturang pasya ng Korte Suprema ay nagresulta sa pagbawas sa autoridad ng Kamara na magtakda ng sariling mga patakaran, pati na rin sa eksklusibong kapangyarihan nito na magpasimula ng impeachment proceedings laban sa mga matataas na opisyal sa gobyerno. Ayon pa sa Ombudsman, kapariho niya ng pananaw si Senate President Vicente Tito Soto III na ang desisyon ng Supreme Court ay nagpapakita ng umano'y panghihimasok sa hudikatura sa lehislatura. Isang isyong aniya maaring tugunan sa pamamagitan ng charter change upang linawin ang hangganan ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Okay, so yan ang exact word ni Ombudsman Remulla, ganito. May problema tayo sa last decision ng Supreme Court on BP Sara Duterte impeachment. I don't totally agree with that. Parang nawala yung rule-making power ng House. Sinasabi nga ni Tito Soto, kailangan na ng charter change. Okay? So, tingnan natin people who reacted. 1,700 ang nag-react, 1,600 ang tumatawa, 22 ang galit, 48 lang ang nag-like. Halos ilang porsyento yan? 98% hindi naniniwala
kay Ombudsman Boying Rimulya. Comments. Sa may gumalaw na naman ang mga sindikato. Juan Mijares, di na matunog ang Ben and Ben. Napalitan na ng Bend and Bend dahil sa inyo ni Tulfo. Day of reckoning is waving. Yen Sophia Inductivo. Nagkataon po siguro na hindi ninyo kalyado kaya ganyan ang asal ninyo. Pero kung sakaling kaalyada ninyo, baka sabihin nyo, respetuhin po natin at igalang ang Supreme Court. Reynaldo Baldonero, si SP Soto at Ombudsman ay magkalibel, pareho silang bias. Hanggang doon lang ang talino. So, balit ang SC ay mas matalino dahil walang kinikilingan. Yan ang serbisyong totoo. Junicio Custodio, pwede pero sa sunod na Pangulo dahil pag ngayon ninyo gagalawin ang konstitusyon, may malisya na dahil siguro sa maging Prime Minister si Tamba, sigurado yan. Yan na, Prime Minister. Si Congressman Erese, dito muna tayo sa parehas sila ng linya ni SP Soto na hindi sila sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court. Pang ilang araw na ito na nag-decide ang Supreme Court, pangatlo na, pangapat. Bakit ngayon lang nagsalita si Ombudsman Rimulya? Tatanong lang ako. Bakit biglang bigla na silang nagkauyon kahit ang mga ang mga congressman, Senator Soto, Rimulya, parehas na silang sinasabi na pwedeng baguhin ang konstitusyon na maliban lang kay Congressman Erese. Sabi niya, katawa-tawa, kahina-hinala ang charter change proposal ni SP Soto. Walang sapat na batayan, sabi ni Congressman Edgar Erese, dahil sabi niya, wala namang problema doon sa desisyon ng Supreme Court. So, parang may agenda, sabi ni Congressman Erese. Kaya nga, bantayan natin mga kaibigan, kung isusulong nila ang charter change at ang tatargetin lang nila is para maayos ang impeachment, to me, sige, pagbigyan natin. Huwag lang yung mapunta sa katulad nung una na charter change dahil mayroong isa dyan na gustong mag-prime minister. Yun ang yun na yung huwag na tayong pumayag. Yung palitan nila ang sistema o form of government from presidential to parliamentary para makaiwas sa eleksyon sa 2028. Sana huwag naman. Sana, kung talagang ayaw ninyo ng desisyon ng Supreme Court, kung nakita nyo nanghihimasok ang Supreme Court, o sige, baguhin nyo ang konstitusyon, talang ang inyong palitan, yun lang tungkol sa impeachment. Sa kapangyarihan ba o ano? Huwag nyo lang isama ang pinaka-worst thing na mangyari, mga kababayan, kung gagamitin nila itong charter change para hindi matuloy ang election sa 2028. Kasi, ito, opinion ko lang namromroblema sila kung sino ba ang kandidato nila. Kasi sa impeachment, pwede nilang sampahan ulit si BP Sara ng impeachment this month, February 6. Kaya lang, kahit anuhin nila, kahit magbalik-baliktad pa sila, hindi mananalo ang impeachment
hindi makukonvict si BP Sara sa Senado